Hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's video nga, ipag-uusapan natin itong si Mr. Cash dahil na-overdue nga ako dito at ayun, sobrang liit lang ng pinaka-penalty niya ng interest na nadagdag everyday. Plus, ang bait nilang maningil. Grabe, nagtaka ako. At ang pinakamaganda nga dito, kahit na may existing loan ka pa sa kanila, ay pwede ka pa ulit makapag-loan ng paulit-ulit. O, diba? So, hanggat meron sa yung ibinibigay na credit limit is pwede mo siyang paulit-ulit utangin kahit na meron ka ng 2 loan, 3 loan. So, diba napakabongga? So, i-share ko nga sa inyo itong experience ko pa at ipapakita ko yung details sa inyo ng pagkaka-overdue ko. At mag-share nga din ako ng ilang feedback ng mga nakagamit na at ng mga na-overdue din. So, yan, panoorin mo hanggang dulo, lalo na kung ikaw ay malapit na rin yung due date mo dito sa Mr. Cash. Pero syempre, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At syempre, congratulations sa mga napasali sa aking community spotlight this week. Pag nakita nyo username nyo dyan is i-PM nyo na ako at i-comment nyo na dyan sa comment section yung pangalan nyo. Ayun, para maklaim nyo na nga yung prize nyo. Sa mga hindi nakapag-claim, pwede pa rin niyang maklaim kahit na napakatagal na yan, na hindi mo pa nakukuha. So, ayun, makukuha at makukuha mo yan. Kaya para makasali din kayo dyan, kailangan lagi lang kayo nanonood dito sa mga ina-upload ko sa YouTube at huwag mo kong kalimutang i-PM sa aking Facebook page pag nakita mo na yung iyong username. Syempre, huwag mo kalimutang mag-comment. Ito nga si Mr. Cash, talagang napakalaki ng pinagbago compare last year. Dahil dito, ayan, ilang beses ko na to nagawa ng video. At madadownload nga pala to sa may Google Play at sa may App Store. So, meron din tong Facebook page nga. At last time nga is hindi pa to pwedeng mag-multiple loans. Pero dito nag-offer nga sila. Hanggat meron silang offer sa'yo na loanable amount is pwede mo yang gamitin. Pero dito nga muna tayo sa may overdue ko. So, 2 beses ako dito na overdue. At legit installment to. So, hindi lang siya 7 days. Kaya kung makikita nyo dito sa may taas, meron na ako dyang 2 magkasabay na loan. So, pagka kinilik tong arrow na to is mapupunta tayo sa may isa pang loan at makikita din doon yung details at kung kailan mo nga babayaran. So, kung makikita nyo nga, ito yung unang overdue ko sa kanila at overdue for 1 day nga. So, bakit ko nasabi na ang bait ng way ng paniningil nila? Unang-una, nung may tumawag nga sa akin before the due date, ayan, hindi ko pa sinasagot dahil hindi nga ako sumasagot ng mga tawag ng mga agents pagka wala pa naman sa may due date ko. Syempre dahil karapatan naman natin yon na magbayad sa may pinaka-due date dahil yun naman talaga yung inilagay or ibinigay sa atin. Kaya ayun, hindi talaga ako sumasagot. At nung due date na nga, ayan, may tumawag na isang agent at ang bait makipag-usap. Ayan, tinanong kung ano yung dahilan bakit hindi ako nakapagbayad agad. Kasi makakatanggap ka nga dito ng multiple calls and text before your due date, sa araw ng due date mo, at after your due date, mas madaming calls and text. Pero, yung way nga nila ng pag niningil sa akin is, ayan, si kuya, nakalimutan ko yung pangalan. Pero ayun, tinanong nga niya kung ano yung dahilan, tapos binigyan niya ako ng another offer na ganito nga yung amount na maloloan ko pagka nakapagbayad ako nitong araw nga na to. Pero ayun nga, hindi ako agad nakapagbayad at umabot na nga ng 1 day yung due ko. So tumawag ulit at nabayaran ko nga to gabi na. O diba, nun pa lang kasi dumating yung fund at nun lang talaga ako nagkaroon ng pambayad. Yes, syempre lahat naman tayo nauubusan din ng budget. So ayun nga, hindi ako dito naka-receive ng kahit na anong sobrang sakit na mga way ng paniningil. Alam naman natin yon, yung mga unfair debt collection na yan. Yung mga practices ng mga agents. Pero dito talagang natuwa ako. So kayo kung na-experience nyo na din na mag-overdue dito is comment down below kung ano yung mga sinabi sa inyo, yung way ng paniningil sa inyo. So in short nga is mabait makipag-usap yung mga agents dito at isa pa, yung mga natatanggap ko na text messages sa kanila na mismo nanggaling na ito ay system generated lang. Kumbaga parang send to many, ganon. Dahil may mga number nga doon sa may kada text message. So siguro yun yung mga agent, yun yung number nila. For example, eto nga, may 005, 006. So ayun, pinagpapasapasahan tayo ng mga agent. Pero yun nga, nakalagay sa kanila kaya wag kayong matatakot pagka meron kayong na-receive na mga text messages dahil yan nga ay
system generated lang, galing na nga sa Mr. Cash, at ipagsawalang bahala pagka nakapagbayad na. O, diba? So, puro ganun lang yung na-receive ko. At mag-o-offer nga daw sila ng mas malaki pa pagka nakapagbayad ka na. So, nung umayos na, nagkaroon nga ako ulit ng another offer. So, eto, for the third time is pwede pa ako ulit makapag-loan sa kanila. Pero syempre, hindi ko muna yun igagrab. At least, ayun, honest sila. Magbibigay nga sila sa'yo ng another offer basta okay kang magbayad. Yun nga lang, lagi ko sa inyong sinasabi, be a responsible borrower. Pagka kaya nyong bayaran doon sa may due na pinakita sa inyo, sa due date. Dahil ito is every 15 days at talagang installment siya. So, ayan, 3 bayaran. Every 15 days. So, yun, basta kaya nyong bayaran, push lang, go lang. Pero i-expect nyo talaga dito sa Mr. Cash na makakatanggap kayo ng multiple calls and texts bago due date nyo, sa araw ng due date nyo, at after mas marami yan. So, ito nga yung details ng aking pagkaka-overdue. Kaya sabi ko sa inyo, sobrang liit ng penalty. So, dito nga, yung unang pagbabayad ko is yes, nakapagbayad ako agad. At yung interest na 1,300 is 276 pesos. Kaya ang total is 1,609. So, ang loan ko pala dito is 4,000 pesos. At ang pinaka-interest na to for 45 days ay 828. So, para sa akin, okay na din. Lalo na ito ay hati-hati talaga. Ayan. So, ito na nga yung pangalawa, overdue. So, ang interest, andun pa rin, 276. At meron siyang penalty fee na 13.33 pesos lang. So, ang late payment fee ay the same din. So, ayun, the same ang penalty at late payment fee. At dito nga pala sa 4,000 pesos na loan ko, ang natanggap ko is 3,480. So, okay na din para sa akin. So, para sa akin lang ha, okay ako doon. So, kung makikita nyo, iba-iba yung kulay ng cutics ko. Ayan. Bumili kasi ako ng gel sa my TikTok. O, diba? So, kung di pa kayo nakakapag-follow sa TikTok ko, ayan, mag-follow na din kayo. So, madalas din ako dyan mag-post. At nagpo-post ako dyan ng mga ganap-ganap ko sa live. So, imbis na 1,609 lang ang babayaran ko, naging 1,635.66 lang. O, diba? So, napakagaan na para sa akin. Ewan ko lang sa inyo ha, pero para sa akin is okay ako dito sa may Mr. Cash. Lalo na, sobrang bilis lang ding mag-disburse papunta sa my GCash. So, dito nakalagay sa kanila, disburse in 5 minutes. Pero, wala pang 1 minuto is pasok na agad sa GCash ko. So, ayan, nabayaran ko na nga, na fully paid ko na, at isang hulog na lang is okay na ako dito sa Mr. Cash, sa unang loan ko, ha. So, ito na nga yung sinasabi ko sa inyo, ayan, higher loan amount, higher chance of approval. So, pwede pa ako ulit makapag-loan sa kanila. So, ayan, yung up to 9,100, pwede kong ma-loan ulit. At pay in up to 5 installments pa daw. So, ang kinagandahan dito, kahit overdue ka, mabayaran mo yon, makiklear na yung pinaka-overdue mo, pwede ka na ulit nilang offeran. Pero yun nga, na-overdue ulit ako sa kanila, o diba? Kasi late naman kasing dumarating ang ating mga sahod, diba? So, eto na nga, yung pinaka-overdue ulit. So, na-overdue ulit ako ng 1 day. At eto nga pala yung pangalawang loan ko na sa kanila. So, yung una, yun yung pinaka-first loan ko. Eto yung pangalawa, kahit na may existing loan ka nga. So, ayun, na-overdue ulit ako. At ito yung pinaka-detail nga. So, ang penalty dito is mas mababa. Dahil ang nilon ko nga ay 3,000 pesos. So, ang pinaka-penalty is 10 pesos at late payment fee na another 10 pesos. Ang interest nga pala ng 1,000 pesos ay 207. So, dito, 3 bayaran din na legit talagang hati-hati. So, ayun, the same lang din yung scenario. Ayun, may natanggap ulit ako na multiple calls and text, pero the same system generated lang. So, ayun, nabayaran ko na nga to sa my GCash. Ang biller is peso. At after ko ngang mabayaran, o diba? So, meron ditong loanable amount ulit na 10,100 pesos. So, ayun, sana mas gumanda pa itong si Mr. Cash. Sana mas lumiit pa yung makakaltas na fee dito. At sana mas humaba pa yung pagbabayad. Dahil maaasahan din tong si Mr. Cash. Basta okay ka dun sa may makakaltas, okay ka sa interest, sa payment terms, pwede mo tong gamitin. Ayan, for emergency purposes, pwede to. So, chinek ko nga itong apply now. At okay, pwede pa talagang applyan. Pero syempre, hindi ko muna siya a-applyan dahil meron pa nga akong babayaran.
So, nag-search nga din ako online kung sino pa yung mga naka-experience na ma-overdue dito sa may Mr. Cash. At yung unang nakita ko dito is, halos the same sila nung mga na-experience. Pagka daw binayaran mo ng advance, may possibility na hindi ka daw makapag-reloan ulit. So, yun. Kung ano daw yung nandun sa may pinaka-terms nyo na pagbabayad sa due date is, dun ka daw magbayad. So, medyo naguguluhan nga ako dahil sabi ng agent, bayaran daw ng mas maaga. Pero, meron nga ang ibang naka-experience na pagka in-advance may pagbabayad, pag finally paid mo na is, ayun, maaaring hindi ka nga nila ma-aprobahan. So, kagaya ni Mabilis Cash. So, yun din, Moody din. Pero in short nga, ayan, super okay ako dito sa may Mr. Cash dahil hindi na sila ganong ka-harsh sa paniningil, which is good naman dahil talagang yung mga tao ay pagka nangailangan, ayan, mas hindi yan makakapagbayad kung yung way ng paniningil nila ay talagang hindi makatao. So, ayun, be a responsible borrower pagka ikaw ay nakapag-loan bayaran sa may due date at kung hindi naman kayang bayaran ay wag na pong i-accept ang loan. So, that's it for today's video. Yun lang yung experience ko dito sa may Mr. Cash. At kung tatanungin nyo ako kung maire-recommend ko ba to sa inyo, yes, maire-recommend ko naman. Pero, utangin lang kung magkano yung kailangan. At kung pangluho lang naman, pang date lang naman, ay wag na kayong mag-loan. Yan, pagka maglo-loan tayo, make sure lang dun sa may talagang kailangan bayaran natin, dadala ang ilo-loan natin. So, sa may mahahalagang bagay. So, ayun lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!